Sinag ng buwan. Isang kwento ng takot, misteryo at kababalaghan mula sa isang tagapakinig na nagngangalang Mark. Ito ay tungkol sa isang karanasan niya sa isang nilalang na hindi maipaliwanag. Isang multo na nagpaparamdam sa kanilang tahanan. Samahan niyo akong tuklasin ang kwento ni Mark. Si Mark ay lumaki sa isang lumang bahay sa Antique. Isang bahay na puno ng kasaysayan at kwento mula pa sa panahon ng mga Kastila. Noong bata pa siya, marami na siyang naririnig na kwento mula sa kanyang mga magulang at lolo't lola tungkol sa mga kakaibang bagay na nagaganap sa kanilang bahay. Mga bagay na hindi may paliwanag at tila nagmumula sa ibang dimensyon. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng trabaho, nagpahinga si Mark sa kanyang kwarto. Tahimik ang paligid at tila wala naman siyang napapansin na kakaiba. Ngunit biglang bumalot ang kakaibang lamig sa kanyang silid, isang lamig na parang tumatagos sa kanyang kalamnan. Sa una, binaliwala niya ito, ngunit nang marinig niya ang isang mahina, ngunit malinaw na bulong mula sa sulok ng kanyang kwarto, nagsimulang tumayo ang balahibo niya. Mark, ito ang narinig niyang sinabi ng boses. Sinong tumatawag sa kanyang pangalan sa ganitong oras ng gabi? Bumangon si Mark at lumingalinga, ngunit wala siyang nakita. Bigla niyang naalala ang mga kwento ng kanyang lola tungkol sa isang babaeng multo na nagpapakita raw sa mga nagdaang henerasyon ng kanilang pamilya. Naramdaman ni Mark na tila may presensya na nakatingin sa kanya mula sa dilim. Pilit niyang binuksan ang ilaw ng kanyang kwarto, ngunit laking gulat niya nang makita niyang walang kuryente sa buong bahay. Nakakatakot ang kadiliman na bumabalot sa bawat sulok ng kanyang silid. Tila ito'y lumalamon ng liwanag. Maya-maya'y narinig ni Mark ang tunog ng isang babae na umiiyak. Hindi niya mawari kung saan ito nanggagaling. Mula ba ito sa ilalim ng sahig o sa itaas na palapag? Ang iyak ay puno ng pighati at kalungkutan na para bang ang kaluluwa ng babae ay hindi matahimik. Hindi na kinaya ni Mark ang takot. Tumakbo siya palabas ng kanyang kwarto at bumaba ng hagdan, ngunit ang mga yabag ng isang hindi nakikitang nilalang ay tila sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang niya pababa, nararamdaman niyang may sumusunod na malamig na hangin sa kanyang likuran na parang may nagmamasid at naghihintay ng tamang pagkakataon. Pagdating niya sa ilalim ng hagdan, bigla na lang nagsara ang pintuan ng kanyang kwarto ng malakas. Tila huminto ang oras at bumalot ang katahimikan. Sa wakas, nagpasya si Mark na magdasal ng taimtim, umaasang mawawala ang presensya na iyon. Nang matapos si Mark sa kanyang dasal, naramdaman niyang unti-unting bumalik ang normal na temperatura ng silid at tila naglaho ang kakaibang presensya. Napaupo siya sa sahig, humihingal, habang pilit na iniintindi ang nangyari. Simula noong gabing iyon, hindi na muling nagpakita ang babaeng multo sa kanya. Ngunit nananatili ang takot sa kanyang puso tuwing maaalala niya ang gabing iyon. Mga tagapakinig, lagi nating tandaan
na ang mundo ay puno ng mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Sa mga ganitong pagkakataon, tanging ang tapang at pananampalataya ang ating sandata. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli, manatiling ligtas at huwag kalimutan, ang liwanag ng buwan ay lagi ninyong kasama. Sinag ng buwan.